Pagsusuri sa akdang Ang Pamana ni Jose Corazon de Jesus. Si Jose Corazon de Jesus, o mas kilala sa sagisag na Joseng Batuti, ay isang Pilipinong makata na sumusulat sa wikang Filipino upang ipahayag ang kaniyang pagnanais ng kalayaan mula sa pananakop ng mga Amerikano. Tinaguriang hari ng balagtasan at kilala si Joseng Batuti sa kaniyang tula na pinamagatang Bayan Ko. Ipinanganak noong Nobyembre 22, 1896 at isilnilang si De Jesus kasabay ang panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Sa kaniyang kabataan ay nakapagtapos siya ng pag-aaral para maging mambabatas, ngunit hindi niya ito ipinagpatuloy sa pag-aabogado sapagkat mas pinili niyang maging manunulat sa isang pahayagang nangangalang Taliba. Dito, niya ginamit ang kaniyang sagisag panulat na Joseng Batuti. Kasunod nito, binigyan niya ng lakas ang literatura sapagkat ito'y ginagamit niya para sa bayan. Nagsulat siya ng maraming satirikal na akda at dito ay pinuna niya ang mga nangyayari sa lipunan at ipinahiwatig ang kaniyang labis na paghahangad ng kalayaan mula sa mga Amerikano. Halos 4,000 na tula ang kaniyang isinulat para sa Taliba at 800 naman para sa kaniyang kolom sa diaryong Ang Lagot ng Bagting. Marami siyang ginamit na panagisag tulad ng Pusong Hapis, Paro-paro, Pipito Matimtiman, Mahirap Dahong Kusa, Paro-parong Luksa, Amado Viterbe, Ilyas at Anastasio Salagubang. Ngunit sa lahat ng ito, ang pinakasumikat ay ang Joseng Batuti. Ilan sa mga akda niya ay ang Manok Kong Bulik, Barong Tagalog, Ang Pagbabalik, Ang Pamana, at Isang Punong Kahoy, at ang mga tulang tulad ng Bayan Ko na sa ngayon ay kinilala bilang unofficial na pambansang awit ng Pilipinas. Siya'y pumanaw noong Mayo 26, 1932 sa murang edad na 36 dahil sa sakit na ulcer. Pagsusuri sa akdang Ang Pamana. Ang ibig sabihin ng unang saknong ay noong isang araw nakita ng bunsong anak ang kaniyang ina na nag-iisa at nalulungkot. Binili ng ina sa kaniyang anak ang paghati-hati sa mga materyal na bagay na ipinamana niya sa 3 niyang mga anak. Pangalawang saknong. Ang mensahe ng ikalawang saknong ay pilit niyang pinapasaya ang kaniyang ina, subalit kalungkutan ang namayaning damdamin sa bunsong anak sa kadahilanan na para bang ang ina ay namamaalam na. Ito ang ikatlong saknong. Pagsusuri sa ikatlong saknong. Ang ibig sabihin ng ikatlong saknong ay nagtanong ang bunsong anak na kung ano ang sumagi sa isip ng kaniyang ina at bakit hinati-hati niya ang kaniyang mga ari-arian. Ang sagot naman ng kaniyang ina ay baka mamamatay na siya at naninigurado lamang ang kanilang ina. Ito ay ang ikaapat na saknong. Ang pagsusuri sa ikaapat na saknong, ibig sabihin ang ikaapat na saknong ay ang hiling lamang ng kaniyang anak ay makapiling ang kaniyang ina na hindi mapapantayan ng anumang material na bagay. At ating tatalakayin kung anong teoryang pampanitikan ang ginamit sa tula. Ang teoryang ginamit sa akdang Ang Pamana ni Jose Corazon de Jesus ay humanismo. Kung bakit? Sa kadahilanan na ito ay nagpapahayag ng saloobin at karanasan ng pangunahing tauhan sa akda.
At yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig.